Mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay nyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. What I want to hear from the president is him talk about the problem of drugs and how to go about it. I want the president to order the Philippine National Police and the PDEA to tell them to fight the problem of drugs in the country, especially in our province. I want him to talk about the refinement of the K-12 program. Objection. Hearing none. Motion is approved. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Senator Marcoleta is so elected. Mr. President, I... Galing! Yun ang sinasabi natin yan yung po. Umanda kayo, mga animal kayo. Senator Marcoleta, umpisan mo ng investigation sa dyan sa flood control. Umpisan mo na, unahin mo si Don Gonzales. Mukhang may makakatuwang ang Pangulo, Nason. Para sa pag-audit nito. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sarin, sa aming munang Banateros Vloggers. So ayan mga babae, nakita nyo yung preview. My goodness! Nako, ayan na, nagsisimula na. No, si attorney Madam Ganda, ayan, naniningil na. Ay hindi naman pala, tama, naniningil siya ng tax na utang ng tatay ni BBM. Ayan, napakalaki. 203 billion. Aba, napakalaki nun mga babayan. Siguro pag mabayaran ni BBM yung utang na yan, 203 billion, medyo talagang magkakaroon siguro ng bigas na 20 pesos per kilo, no? Pero ang tanong ko sa inyo, comment nga kayo dyan kung magbabayad nga ba naman talaga yan. Palagay nyo, kita nyo nga, nauubos na nga yung pondo ng Pilipinas. Magbabayad pa kaya yan? Comment nyo nga, palagay nyo magbabayad pa ba yan? Biruin mo, no? Yung dating yung ama niya na pumanaw na ay, ayun na nga, natsugi na nga, iniwan na ng utang. O, pero dapat si BBM magbayad niyan. Ay, napakadami niyo ng pera, magbayad-bayad naman kayo. Yung ibabayad mo para naman yan sa mga mahihirap. Tama na siguro yung mga, naku po. Tapos ito pa, itong si Tambaloslos, aba, nanalo pa, ang dami pa rin bumoto kahit alam niyo naman, 'di ba mga kababayan, no? Ang pagboto, milyon-milyon ng premyo. Di ba? Ay, wala Ganun talaga mga kababayan, kaya medyo tiis na lang muna tayo. Ganun talaga ang labanan ngayon. Sa ngayon kasi kakaiba na talaga sa lahat. Ibang-iba talaga si Tatay Digong, no? Tapos sabi nila mas mataas daw ang ratings sa pagsugpo ng droga or pinagbabawal na bato, sabi ni General Torre de Diwata. Totoo ba yan? Ba't hindi kayo nagsosurvey yata kayo? Sino ba pinagsosurvey nyo? Tanungin nyo, umikot nga kayo kung talagang hindi ba talamak yung pinagbabawal na gamot. Ayan na nga si Goma. Richard Gomez. Nagsalita na. Yun daw kanila doon na probinsya. Baka naman daw. At talamak na ho yung mga pinagbabawal na gamot. Di ba? Grabe. Kahit saan yan. Marami na nga mga nababaliw ho ngayon dahil mga na-overdose na sa kanilang paggamit ng pinagbabawal na bato. Grabe, no? 3 taon pa mga kababayan. 3 taon na lang, konting tiis na lang. Nakapagtiis nga tayo. 3 taon na nga. Di konting konting kembot na lang mga kababayan at ay lilipas din. Wala namang pansamantagal. Kahit sino naman kahit nga bakal nga
na natutunaw ng kalawang. So ibig sabihin yan, walang sino man tigas ang hindi matutunaw. Yan ang administrasyon ni BBM. Kaya magkaisa lang tayo. So yan yung balita, ha. Panoorin nyo po itong full video. Simula pa lang ang full video. Ito pagkatapos ko, pagsalitaan nyo naman ako. Alright. So ito naman si Kong Marcoleta. Uy, shout out kay Kong Marcoleta. Nasanay kasi senador na magaling. Ikaw talaga, Boy Sardinas, oh. Oo, eto na. Pag-uusapan sa video na to, ha? Mga kababayan, panoorin mo to, mare. Ha? Yung pagsisimula ng investigasyon. Yung si Kong Marcoleta, Kong na naman Senador Marcoleta, ha? Nagkaroon siya ng posisyon. Oy, alam niyo yan. At I think siya yung mangunguna dyan sa pag-iimbestigasyon dyan sa flood control. Diba? Bilyon-bilyon yan. My God. So, alam nyo naman kung ganong karaming perang nawawala. Yung 203 billion, abay, kayang-kaya mo na yung BBM. Babayaran nyo naman yan para naman na medyo makaahon-ahon naman at makabili naman kami ng 20 pesos na kilo ng bigas. At mga kababayan, may nabalitaan ako rito, may kumakalat na 20 pesos na kilo ng bigas, hindi naman nila nakakain. Hindi mo nakakain. Pagkain po pala talaga ng aso yan. Okay? Siguro yung talagang sobrang hirap ating mga kababayan ay bumibili na lang kahit tinitiis na lang nila yung masamang lasa ng bigas na yan. Shoutout sa mga nakabili ng bigas dyan, ha? Alam ko naman sa sobrang hirap, yung iba dyan bumibili na lang, yung iba hinahalo nila sa medyo magandang bigas para naman ay dumami-dami yung kanin na masasaing nila. Grabe, no? Samantalang si Tatang Digong, magkano lang bigas? 27, 28, 31 yung pinakamaganda. Di ba? Meron pa nga meron pa nga 17, 16 dati. Tapos sabi nila mataas daw. Ewan ko saan kumukuha ng mga balita itong mga tanso vlogger na to na mas mataas pa daw yung presyo ng bigas dati. Mga bigo-bigo talaga itong mga tapos yung mga naghahamon pa ng boxing kay Tol J. Guevara. Nako, hindi kayo papatulan yan. Si Tory nga ang hinahamon tapos kayo. Ako nga dati may hinahamon akong boxing, mga bakla naman yung mga tanso vlogger, hindi naman lumalaban. Shoutout sa mga bading na mga tanso vlogger dyan. Hindi nyo kayang banateros. Puro lang kayo, ngawa lang kayong ngawa. Ganyan talaga ang mga baklang mga tanso vlogger, magagaling lang pero naka-lipstick naman din kayo pagkatapos nyo mag-vlog. Mga bakla yung mga babayan. So ganito mga babayan, tama na yung salita ko. Panoorin nyo po yung full video natin kasi napakaganda nito. Manonood tayo ng full video kay Boss Reaction TVPH. Oy, dapat i-subscribe nyo si Idol, ha. Diyan tayo nanonood ng full video, ha. At para maabot din niya yung 1 million subscribers, idamay nyo na rin si Boy Sardinas. Pasensya na kayo, minsan na ako nakakapagsalita at ay busy ko, no. At ay papunta ako ng Pluto. Bibili ko ng 10 pisong halaga ng bigas, pamimigay ko sa inyo. Diba? Sige, ganito to. Pag nagustuhan nyo mga babayan itong vlog natin, paki-like naman, ha. Tapos, kung pwede, pa-share nyo sa kumare natin, baka tulog pa, hindi pa napapanood itong vlog natin, kailangan niya mapanood. Shoutout sa mga kumpare ko dyan, sa mga subscribers natin dyan. Ano pang ginagawa mo, boy? I-pray mo na yan. Let's go! Our president was summoned to Washington. This is not a state visit. I'm not new to state visits. State visits are planned way months, sometimes years in advance. Hindi kinakalabit ka lang, hoy, punta ka rito. Secondly, I saw the indignity of what unfortunately the President of the Republic of the Philippines faced while in Washington. The President of the United States insulted, dressed down, former presidents of the United States. In front of our president, wala naman tayong pakialam sa kung anong problema nila dun di ba? Hindi naman natin hiningi na tumulong sila dito or meron ba tayong makukuha. Magbayad kayo ng renta sa EDCA. Mga sites ninyo dito. Kasi lupa natin yan. Meron ba kayong binabayaran ng rent? Meron ba kayong meron bang mapapala tayo? Nakita nyo na nga, hindi nga lumulusong sa baha. Wala naman tayong nakitang mga puti na kasamang tumutulong, di ba? Pero,
Kung hindi ako nagkakamali, kung dati 50% of GDP ang ating pwedeng utangin, ngayon dapat 70% ng pinapayagan. I don't know, maybe Sunny Africa here can tell us more about it later on. That means Alright, Reaction TVP is nagbabalik. Reaction! Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga reaction. Mantagin po ninyo mga reaction. Marami pa rin na nabudol ni Bongbong Marcos. O baka naman hindi po nabudol. Baka naman nagpapanggap lang sila na sinusuportahan nila si Bongbong Marcos para sa stability ng nalalabing 3 taon na pag-upo niya. Dahil mga ka-reaction, pag weak ang leader at nauuto at na, anong tawag doon? Yung parang, okay, ang galing mo. Di ba mga ka-reaction? At dito pag-uusapan din natin dito mga ka-reaction na kung saan, paano binastos. Ito po kasi hindi po masyadong pag-uusapan eh. Yung paano po binastos ni Donald Trump si Bongbong Marcos. At ang katotohanan ng pagpunta po niya sa Amerika ay hindi po yan patungkol doon sa 20% tariff. Ang pagpunta po niya sa Amerika mga ka-reaction, malalaman nyo ngayon. Meron pong magbubunyag ay walang iba kundi si former Senator, yung idol ko to. Yung babae si Nikki Cosseteng. Ito po mga ka-reaction, pakinggan muna po natin si Atty. Sal Panelo. Maya naman kayo! Lahat ng mga kongresistang pumalakpak tsaka mga senador, maya naman kayo! O di ba? Tinitira na kayo ni Bongbong Marcos. Ito po mga ka-reaction, si Idol Atty. Sal Panelo. Ikaw ang presidente ng bansa. Presidente Marcos, I'm sorry. Gusto kitang ipagtanggol, gusto kitang purihin. Pero, ang predicate mo, sabi mo, the entire public knows. Obviously, alam mo. Kasi hindi mo naman sasabihin kung hindi mo alam. Alam mo na palang may corruption. Why go after them? Sinabi mo, ganito pa sinabi mo, ang resulta ng halalan ay klaro. Bigo at dismayado ang taong bayan sa pamamahala. Failure ang iyong governance. Pero, anong sabi mo? Pero may 3 taon pa. Kaya, dapat galingan natin. Jesus Mario, anong galingan? Bigo ka nga eh. Pagkatapos ng 3 taon, Bigong Marcos. Bongbong the Bigong Marcos. O pagkatapos ng 3 taon, ngayon mo gagalingan? Sinong niloloko mo? Kayong mga naloko ni Bongbong Marcos na nagpapanggap na naniniwala kayo na nagkakaroon ng investigasyon patungkol sa flood control. Tinatarantado na po tayo mga ka-reaction dahil ko lang yung charger na sa cellphone ko. Baka malubat tayo. Tinatarantado na kayo ni Bongbong Marcos, tinatarantado pa rin kayo. Mga ka-reaction, mantagin mo yan. Pagkatapos ng 3 taon, ngayon mo gagalingan Bongbong Marcos. Paano mga ka-reaction? Baka marami nang yumaman, di ba? Baka sarap na sarap po yung mga kongresista. Ay, meron pa nga nagsasabong eh. Sa kasalukuyan na sesyon, may nagsasabong kongresista. Pag-usapan din po natin yan. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya 3 years ago ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay
maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na ang iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine eh. Ang makaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po o ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya palakpakan natin siya nung sinabi niyang mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya eh. Nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo, tigilan nyo lang, kundi puputulin ngayon mga daliri niyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsot? Abay, wala siya nakikitang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay nyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino, sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Anong pagbabago po ang ginawa niyo sa 3 taon? Cosmetic? Kumbaga, cosmetic? Di ba? Mga reaksyon pag ganyan na po magsalita ang mga taong matatalino. Hoy, Bongbong Marcos, maginig ka dito. Matalino po itong si Madam Rowena Guanzon. Kaya bilib na bilib po kami dito sa taong to, kahit napinklawan siya. Meron po siyang paninindigan, anti-Marcos, anti-corruption, anti-bangag. Wala siya, kaya alam niyo po ba sino yung mga matatalino? Yung mga didiya sa mga matatalino, ang mga bobo katulad niya noon, ni Gadon, ni Torre. Hoy Torre, hindi ka namin tinawag na unggoy. Hindi dahil maitim ka, tinawag ka namin unggoy. Isa ang unggoy. Pakinggan po ninyo to dito, nagulantang po ako sa sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Napakalapit ho sa kanya eh. Nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo, tigilan nyo lang, kundi puputulin ngayon mga daliri nyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsot? Abay, wala siya nakikitang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay Huwag ka magpanggap dyan, isa ka rin budol-budol. Maiya kayo, hindi kayo. Huwag mo sabihin, maiya naman kayo. Oy, Bongbong Marcos, kayo maiya, mga walang hiya kayo. Pinatawag ka ni Donald Trump para dyan sa 20% tariff, para sa bilateral meeting. Hindi. Walang hiya. Bilateral meeting mga kareaksyon ang pinag-uusapan si Obama
tsaka si Ariel Arreglito. Anong kinalaman mo doon? Anong kinalaman ng Pilipinas doon? Bakit kanya hayagang pinaya niya mga Pilipino? Ang tingin ni Donald Trump, napakalit ng tingin niya sa atin dahil sa inyo. Mga animal kayo, hindi nyo inaayos ang trabaho ninyo, tapos adik-adik pa kayo dyan. We proceed to the Ito po, mga karyason, ito po ang pinakamagandang nangyari sa araw ng kahapon. Pakinggan po natin. We proceed to the organization of various standing committees of the Senate through the election of their respective chairpersons. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Mr. President, I Galing! Yun ang sinasabi natin yan ang yung po. Umanda kayo, mga animal kayo. Senator Marcoleta, umpisan mo ng investigasyon sa dyan sa flood control. Umpisan mo na, unahin mo si Don Gonzales. Mukhang may makakatuwang ang Pangulo, Nason. Para sa pag-audit nito mga project na ito? Maimbestigahan itong mga proyektong ito. Sino? Sapagkat ngayong kalalabas lamang po ang balita mula sa Senado, mainit-init pa, umuusok-usok. Ba? Senador Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya na itinalaga. Yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan o. Oo nga. Blue Ribbon. Oh. Rodante Marcoleta. Oh. Alam mo naman kung ano ang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Ano ba? Ang Mga iniimbestigahan? anomalya, mga tongpats, mga, ano sabi ni Pangulong Bongbong? Irata, Oo. mga SOP, Mga kickback, racket na mga proyekto sa loob mismo ng gobyerno. Naku po importante yan. Kasi ang iniimbestigahan nito, mga opisalis ng pamahalaan Kasi Jen, kung hindi nga matitigil yan, wala akong mangyayari sa Pilipinas. Yan. Palaki ng palaki ang utang natin, pero paurong ng paurong ang ating kaunlaran, di ba? Nako. Dati tayo ay exporter ng Yes. nyug, exporter ng bigas. Yan. Ngayon tayo importer na. Wala na tayong ma-produce. Kasi yung mga para dyan dapat, para paunlarin ang agrikultura at iba pa, napunta ko sa mga project na hindi naman napapakinabangan. Kasi alam mo, na ang laki ng papel nitong Blue Ribbon. Kasi itong mga nakalipas na mga administrasyon, lalo ng Pangulong Digong, ito kasi yung Blue Ribbon nagamit sa politika eh. Di ba? Oo. Naalala mo, Dick Gordon. Yes. Na-politicize yung Blue Ribbon Committee na yan eh. At aminin mo o hindi, ni Senator Dick Gordon, yun na naging daan para natalo siya sa nakalipas na halalan. Itong huli naman, Senador ang ating kaibigan, di ba, Tol Tolentino, naging chairman din po ng Blue Ribbon Committee. Well, hindi rin naging maganda ang kanyang kapalaran. Pero ako dito, Nason, yung tatlong pangunahing problema lang ng bansa natin, ang masolusyonan at malutas ng Blue Ribbon Committee ng Senado, nako, parang yun ang nakikinikinita. Anong mangyayari kay Senador Dante Marcoleta sa susunod na mga taon? Mantakin mo, halimbawa, nalutas mo yung nakita mo yung problema ng flood control projects, di ba? Halimbawa, yung graft and corruption sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasi nang iniimbestigahan yan eh. Ang counterpart niyan sa Kamara, yung committee ni Joel Chua, Nason. Good Government Committee. Yes. Okay, yan ang partner. Yun ang katumbas ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero mas mabigat yung Blue Ribbon. Sa Senado, tsaka siyempre, mataas na kapulungan yan eh. Yun. Sino pa? Ano pa yung mga komite? Kalalabas lang nito eh. Ayan. Sa Committee on Accounts, Alan Cayetano pala. Agriculture. Magaling daw ito magtanim ng pechay eh. Kahit batang maliit pinakamadali itanim ng pechay. Agriculture daw, Kiko Pangilinan. Basic Education, Senador Bam Aquino. Mga reaction, si Bam Aquino, agriculture. Nako, yan na, wala na. Lalo na tayo magugutom niyan. Oy, ano ba yan? Hindi, si Bam Aquino, anong tawag po dyan sa education? Nako, si
Kiko Pangilinan sa agriculture. Ako po, diado po tayo dyan mga ka-reaction. Pagdating dyan mga ka-reaction, diado po tayo. Yan. Totoo ba yun? Kumakain daw ng dahon ng saging. Hindi. Dahon ng ano yun. Yung chay eh. Ano ha? Oh, ng partner. Yun ang katumbas ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero mas mabigat yung Blue Ribbon. Ay, well, sa Senado, tsaka siyempre, mataas na kapulungan yan eh. Ano ha? Yun. Sino pa? Ano pa yung mga komite? Kalalabas lang nito eh. Ayan. Sa Committee on Accounts, Alan Cayetano pala. Agriculture. Magaling daw ito magtanim ng pechay eh. Ano ha? Oh. Kahit batang malit pinakamadali itanim ng pechay. Agriculture daw, Kiko Pangilinan. Basic Education, Senador Bam Aquino. Yan. Totoo ba yun? Kumakain daw ng dahon ng saging. Hindi. Dahon ng ano yun, yung Mustasa. Mustasa po yun. Ano, ha? May burong isda. Yan. Ano, ha? Constitutional amendments. Si Senador Ruben Padilla. Pinag-uusapan niya, may kinalaman sa eleksyon. Ano, ha? Cooperatives, dati nang hawak ito, Senadora Amy Marcos. Cultural Committee, Ruben Padilla din. Si Energy, Pia Cayetano. Matagal nang nilalabi ni Senadora Pia Cayetano yan eh. Pero ang balita yan, di ba naalala mo, sa isang episode natin, ay pumayag na rin nata si Kong Sandante na gamit kunin ni Pia ang Energy Committee, pero magkakaroon ng subcommittee para i-push ni Senador Dante Marcoleta yung panukala niya na yung 135 kilowatts per hour ay malibre na. Hindi lang po 2,000 ha. Hindi lang 2,000 kasi sabi nila 2,000 eh pwede magbago-bago, depende sa gamit eh. Kaya parang Phoenix niya doon sa mismong konsumo. Yes. Hindi sa presyo. Hindi, sa mismong konsumo. Kasi ang konsumo ata nun, more or less, mga 2,000 hanggang 2,500 pesos. Yan. Environment. Senadora Camille Villar. Sino pa? Finance. Win Gatchalian. Foreign Relations. Dati nang hawak na Senadora Amy yan. Games and Amusement. Favorite. Favorite ito. Erwin Tulfo. Health, dati na rin pong hawak ni Senador Bongo ito. Higher Education, dati na rin pong hawak. Game and Amusement. Si Tuplok, si Sylvester Tuplok. Siya po ang hawak ng pag-core, yung mga sugal-sugal. Magaling tong si Tuplok magaling niya. Sumugal nga yun sinugal niya yung matras ng nanay niya dyan sa Amerika. Walang niya ka, Tuplok. Hindi ka man lang nahiya sa sarili mo. Niloko mo yung Amerika, niloko mo yung Pilipino, na sinabi mo Filipino citizen ka sa DSWD. Di ba mga makakapalang mukha na mga inayupak na yan eh. Inayupak Tulfo, si Erwin. Nag-iinayupak yan sa kanyang pagsasalita eh. Isa kang inayupak, Erwin Tulfo. Cayetano, Labor, Amy Marcos. Justice and Human Rights, yan, Alan Cayetano. Local Government, JB Ejercito. Migrant Workers, dati na po hawak din ni Senador Raffy Tulfo. Yan, sino pa? Defense, dati na rin hawak yan, Jinggoy Estrada. Public Information and Mass Media, Robin Padilla. Public Order, Bato de la Rosa, dati na rin po niyang hawak yan. Public Services, Raffy Tulfo. Napunta na po kay Mark Villar, yung Public Works. Dati kay Senador Bong Revilla. Dati naman siyang DPW Secretary. At sana ay makatulong din sa gusto ng Pangulong Bongbong. Yun hong Social Justice and Welfare, Erwin Tulfo. Sports, Bongo, dati na rin po niyang hawak yan. Sustainable Development Goals, Pia Cayetano. Tourism, JB Ejercito. Ayan, sino pa? Trade and Commerce, pangalawang committee po yan ni Senador Dante Marcoleta. Science Technology, Alan Cayetano. Ways and Means, Pia Cayetano. Youth, Bongo. Walang wala talaga ibinigay na komite yung nasa miyembro ng minority group. Wala. Tsaka wala rin binigay na committee dyan kay Raffy. Hindi ko na rin yung pangalan ng Raffy Tulfo eh. Di ba walang binigay, huwag niyong bigyan ng mga animal yan, huwag niyong bigyan ng committee yung mga yan. Mga mga gawin yung mga miron.
legislative measures. I want the president to succeed until matapos siya. Lahat naman po tayo gusto nating mag-succeed si Bongbong Marcos. Kasi ang success po ni Bongbong Marcos ay success ng buong bayan. Kaya lang paano magsasucess kung nag-aadik-adik? Ay hindi adik si Bongbong Marcos. O magpo-political test ka, Bongbong Marcos. Hindi ka pala adik eh. Di ba? Paano magsasucess yan? Pero dito mga karyaso, meron pong babana dito si si Richard Gomez. Panggang po ninyo ha. Sinimplihan po niya. Pinitik po ni Richard Gomez si Bongbong Marcos. Oh. Paglihap sa mahirap at pagsunod sa katarungan at batas. Dito po pipitikin ni Bongbong Marcos si pipitikin po ni Richard Gomez si Bongbong Marcos. Oo, huwag kayong magalit kay Richard Gomez. Ito po mga reaction. What I want to hear from the president is him talk about the problem of drugs and how to go about it. I want the president to order the Philippine National Police and the PDEA to tell them to fight the problem of drugs in the country, especially in our province. I want him to talk about the refinement of the K-12 program. O, di ba? O. Bongbong Marcos, pumunta ka daw doon sa lugar ni Richard Gomez, yung drugs. Kumakala daw doon. O, di ba? Huwag po kayong magalit kay Richard Gomez kung bumoto po siya kay Tambaloslos. Meron pong plano yan. Huwag kayong magalala. Hindi, huwag kayong magalala. Magtiwala po kayo. Magtiwala po kayo sa akin. Si Richard Gomez, alam po niyang ginagawa niya. Hindi po bobo yan. Hindi bobo yan. Hindi katulad ni Gadon. Si Gadon, may problema si Gadon ngayon. Si Gadon po mga kareaksyon, ididimanda po siya ni Atty. Topacio. Bakit siya ididimanda ni Atty. Topacio? Dahil dahil po binastos niya yung Supreme Court. Oo. O yan o, nagsasabong o. Kongresista nagsasabong po mga kareaksyon o. Oo, walang yan. Nagsasabong. Ano kaya? Diadista to o liamatista? Diadista ka ba, sir? O liamatista, sir? Diadista ba o liamatista? O, ito, panggamunan po na ito, ha? To all of us. Well, first and foremost, let's talk about the observation. Your observations. I want to with the start SONA. with Go what's ahead, Atty. not said, because the whole day people have been talking about, of course, the SONA, which is more about the speech. But I want to talk about the things that were not said, but were still visible to all of us. So starting with the president walking alone up to the podium, because historically, diba, it's tradition that the president is greeted from the holding room dun sa entrance pa lang, sinusundo na siya ng Speaker of the House and Senate President. And then they walk all the way to the holding room, they talk, and then from there, pupunta sa podium. But why was it different this year? What happened? I don't know. It's like a lonely walk coming from the south going to the main entrance hall. So it's not usually that way. You mean yung pathway? Iba rin. He went down, up, and then went to the, di ba yung the main hall, the center of the House of Representatives, doon siya pumasok. So parang I don't know if that is ritual. Intention to avoid the holding room? No, because you wouldn't want your president to be walking alone. Okay. Usually, the take-off shot is upon entry. The SecGen will call, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, he enters. Yes. But this one, there was a long shot of him walking by himself. Yeah. Which I don't know what they are trying to show, or it's a lonely walk. Kinda a lot of spent time not being with the people, not being with maybe directing wise, are they trying to show that he's an independent person? I doubt very much. Is he trying to project something? With Well, what yes, happened? they were trying to project definitely something, but that was not traditional walk of president is going to deliver a State of the Nation address. Usually, it's from the entry that the shot is taken, and then he enters as his name is being called. Yeah. And earlier when I was doing the SONA coverage with former presidential spokesperson Edwin Lacerda, he went into the history of the president, customarily, even in the United Kingdom, Great Britain, and the United States, they are invited by the House. And in the past, meron pang tradition sa Great Britain where
the king knocks on the door, sasarahan pa siya ng pinto, tapos kailangan Tsaka siyang bubukas. pagbuksan para i-welcome. So, Yeah. sabi niya, doon nang start din yung tradition natin sa Pilipinas na susunduin ng members of Congress, which is the Senate President and the House Speaker, from the entrance of Batasang Pambansa all the way inside to the Batasang Pambansa. So, do you No, the think... two wait on the rostrum. And it's the Ay, contingent, Yes, the House and the pala Senate. picks Oo, him up. oo. So, why? But would you see any? Departure from tradition? Yes, any No, effort? to- Probably they just wanted him to walk, take a long shot by himself. I don't see any, meaning to that. Well, the other thing that I think was also unusual as of today was Senate President Cheese Escudero spotted going to the House this morning before the SONA to discuss the budget or to meet with Speaker Martin Romualdez. But they said this breaks from tradition. The Senate President going to Yeah, the that Speaker. one breaks tradition. Yeah. And it's an early powwow, and there is no State of the Nation address still. Yes. So I guess it's informal meeting, trying to get sense of how they will execute the State of the Nation. But that is not usually done. Okay. And of course, this is the SONA of the president. Let's talk about, you think, the major points that you think was glaring. Kasi sinimulan niya yung SONA niya congratulating all the winners of the midterm elections. And he said na parang, parang tapusin na natin tong ating differences. And let's move forward. What do you think? Is that a good opening line for a SONA? But he also mentioned in relation to the election that he learned. Yes. Marami akong natutunan sa Yes, election na to. yes. What is Exactly. your take on that? I think that's a good take-off point for the fourth State of the Nation address, because it's a realization that you have an administration that is not popular to the people. The fact that the Alianza didn't get much of their candidates in the winning column is a reality that he has to contend with. And with that comes the realization that the agenda of the president may not be an agenda that will be defined by him solely, but it will be an agenda defined by the rainbow coalition that is present in the Senate. Yeah, but they will also have the absence of Vice President Sara Duterte. Yes, and Normally, so- the Vice President attends the State of the That's Nation right. address, but she decided not to be physically there. And but her from what I allies in the Senate. understand, that Together with the sister and the three Yes. senators Oh, of yes, the so- Duterte bloc. Senator Aimee was not not there. present. Who else was not present? I didn't. Bato de la Padilla, Rosa. Go, Yes. Bato de la Rosa. But earlier today, when there was a vote for the Speaker of the House, hindi nagboto for Speaker Martin sila. Frasco, Si Frasco, Albi Benitez, yes, and then the Davao. Paulo Duterte, contingent. and Ungab. Omar Duterte, Ungab. So, do you think that this signals also like yung hindi magiging possible yung sinasabi ni President Bongbong Marcos sa start niya na let's put this aside or ayusin na natin? I doubt very much, especially when in the SONA there was no mention of the Supreme Court decision, of the impeachment, That's true. and of the ICC, yes. I think some people were curious whether that would be mentioned. That's one of the Was that major deliberate? events of Those this were year. the elephant in the room. Yeah. As I said earlier, there was no mention even tangentially or even metaphorically. There was none. Yeah, or the Supreme Court's recent ruling That's on the true. impeachment. So, yeah. Is that his way of, just showing that he's welcome? He's welcoming everyone right now. No, iniiwasan niya ang mga kareaksyon. Alam po niya na pahiya po si Bongbong Marcos pagdating po dyan sa impeachment. Kasi siya po talaga may gustong-gusto po ni Palaka, gustong-gusto po ni Bongbong Marcos na ma-impeach si VP Sara Duterte. Dahil galit na galit po yung mag-asawang yan dyan sa kanyang ama, si Pangulong Duterte, dahil ibinulgar niya ang kanilang kaadikan yan. Kaya mga kareaksyon, gustong-gusto po, kaya lang talunan na. Unang-una talo na sila, wala na. Hindi na sila aangat dyan. Hanggang 2020, gusto ko pong magtagumpay si Bongbong Marcos eh. Pero paano magtatagumpay ang mga yan kung nagpupulburo niyan? Tsaka puro korupsyon. Bayaran mo muna yung state tax.
na bilyon-bilyon, ano ba yan, 207 or napakarami mong bilyon-bilyon na state tax na hindi binayaran. Well, let me put it this way. His SONA is actually dedicated to domestic issues. Like majority of it is written in Tagalog, and he not being articulate in Tagalog was really an effort to listen to him. No? He was struggling. He was struggling, yeah. So this is different from the first three. This was really domestic agenda, what I plan to do, and then the accomplishment was actually embellished in the sense that there was no direct claim on what has been done, but what I intend to do. What do you mean, like intentional? PhilHealth. Okay, so I found that interesting because PhilHealth was controversial, especially in the last year's events where there was an effort to transfer their funds. When they transferred. Yes, and then ngayon nagkaroon tuloy ng kaso sa Supreme Court. But he did mention a lot of new benefits And that's under PhilHealth. the coverage is bigger. Yes, there's for cancer, heart, for heart, dialysis. for dialysis. So the question there, Karen, is where are you going to get the budget for that? But hindi pa ba provided yung benefits na yan hindi pagka-announce pa. niya today? Hindi pa. What do Apparently, you they're mean still hindi pa? talking about it. I was guest in another interview, and I had the benefit of PhilHealth spokesperson being there, and he was saying that these things are, yes, it's being talked about, but there is no actual rollout. So when you look at the SONA of the president, it seems like huge instructions, huge pot of instructions for all his agencies. This is what we're going to do. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatan niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat.
haba. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.